Talagang ibang klase. Amen? Yung sumamba sa Panginoon. God is good. Amen? It's a joy to see everyone. Nabis ko po kayo. Salamat po na dyan tayo sa biyaya ng Panginoon. Special po ang araw na ito, Father's Day. Lahat ng mga tatay, bawal po ang maglaba pag kayo po'y namlansya. Mapapasma po kayo. Kumisan, pinag-uusapan natin at sino ba yung mas importante? Ang mas may mabigat na role, yung bang nanay o tatay? Actually, ang ating role sa buhay, depende yan kung ano yung ating disenyo. Halimbawa, ang lalaki walang matris, di ba? So, hindi nanganganak. Ibig sabihin yan, ang mga babae ay dinesign na mangalaga, magmahal, di ba? Ang mga lalaki naman, walang matris pero malaki ang kanilang balikat. Di ba? Pero sa kalaunan, lumalaki ang siyang kamukha ko. Ibig sabihin, responsibilidad. Bisan nga po, meron pong isang tatay, sa tuwing uuwi siya ng trabaho, sabi niya, lagi niya dinadanas sa misis, nanonood ng telenovela. Sabi niya, ang sarap ng buhay ng bis ko. Sabi niya, ako galing maghapon sa trabaho. Pag-uwi ko, sabi niya, nakakuya ako, inood ng TV. So, kinabukasan, ganun uli. Parang naiinggit siya. Isang gabi nag-pray siya. Lord, sabi niya, ang sarap naman ng buhay ng business ko. Sana palit muna kami, sabi niya, para makapanood din ako ng telenovela. O sige, sabi naman ni Lord, pinagbigyan. Bakit nabukasan? No? Bigla-bigla nagising siyang maaga. Nabigla ang misis niya. Sabi na bigla siya, babangon ka na? Yes, dear. Bakit? Magluluto ko ng almusal. Sabi niya, ay, oo nga pala, ako papasok ng trabaho, sabi ni misis. So, nagkapalitan. So, siya ang nag-ready ng almusal. Siya po yung nag-ready ng mga bata, naglinis ng bahay, naglaba, nagluto. No? Ang dami ginawa. No? Pagkatapos, hapon na pala, sabi niya, manood ako ng TV. So, gano'n, ano? Pero sa bandang huli, wala mang isang week na pagod. Ang hirap palang maging nanay, sabi niya. Ang hirap palang maglaba, magluto, mamlansya, mamalengke, maglinis ng bahay. Ang hirap pala. So nag-pray siya isang gabi, Lord, sabi niya, ibalik mo na po sa dati. Okay na po ako, naintindihan ko na po. Okay, sabi ni Lord. Siya na uli ang magiging tatay, si Mrs. ang magiging nanay uli. Pero sabi ni Lord, pero maghintay ka muna ng 9 months, sabi niya. 9 months? Bakit po, Lord? Kasi buntis ka. Okay. Sana natawa tayo kahit konti lang, ano? This time po, we appreciate every father, tatay. Kamakailan, mayroong babagsak na eroplano. Iba-iba ang kalang speculation, and lately they have found out it's not a pilot error, but an engine. No? And then mayroong lumabas na balita, whistleblower, yung palang Boeing na yon, yung risk na yon ng safety niya ay manipis lang, but eventually, bibigay. So, yun ang isang issue ngayon sa India. Ano po? Pero maraming umiyak, isa lang ang nag-survive. Yung mga graduating sa London, yung pamilya na dapat sana doon na titira, yung mga nawalan ng nanay, ng tatay, ng kapatid. You see, life is just like that. So, sa buhay natin, lagi nating pasalamatan si God. Amen. Huwag niyong hintayin na ikaw ay nasa mood para mag-celebrate. May mga panahon kayo, i-fake mo lang yung saya mo. Alas masaya ka pa rin, di ba? Huwag mo hintayin yung birthday. Huwag mo hintayin magkasakit muna para dalawin. Let us enjoy life. Let us appreciate the goodness of God. Let us celebrate every day about life. Amen? Kabisa kahit nakakainis ang asawa mo, yung anak mo, huwag mong babatukan. Nag-iisa sa buhay yan. Amen? Sa mundo yan. Walang katulad yan. I-celebrate pa rin ang mahal sa buhay. At this time, meron pong ginawa, yung anak ko yung gumawa ng video na ito, si CJ. Kasi mahirap yung makapiright tayo. So panoorin natin sandali ang video na ito na ginawa ni Ate CJ, yung bunso. God bless po.
My father is brave. He wakes up every day and shows up, no matter what's weighing on him. He is strong, not just because he can lift heavy things or open tightly sealed jars, but because he carries our worries without having to tell us how much they weigh on him. His strength is quiet yet constant. He is also independent. He works even when no one's watching, often trying to figure things out on his own without asking for help. My father is a firm man. He says the hard things, the words we don't always want to hear, but we need to, because they are the truth and because they are right. He is also a kind man, in the small ways that matter. Sometimes it is just a tap on the shoulder, a quiet ride home, or a joke that makes us forget about our bad day. Yet, like all of us, he has his moments. Sometimes he loses his patience and snaps a little. He raises his voice a little and says things he doesn't mean. And yet, his love speaks louder than the sounds of his words. He gets tired too, the kind of tired that sinks deep into the bones. Still, he softens when he comes home. I could see it in the way his shoulders ease in, and when he lights up during our small dinner conversations. My father, he loves when we all eat together. My father feels things deeply, a little too deeply. Sometimes his eyes well up, but he wipes his tears away quickly, like brushing off emotions he doesn't want anyone to see. My father asks for help sometimes, even something as simple as asking me to hold a flashlight while he works. He is all these things, and you know what? It's okay. That's okay. It's okay that he's not always strong, that he doesn't always have the answers. What matters is that even in his quiet, tired, human moments, he still shows up. And though he may not be a hugger, and he may not always say, "I love you," I can hear it in all the ways he shows he cares. In his, "Ingat ka, ikamama ko, halika mag-almusal, no ka rin ako, mingana ka," or even, "Isa kang magkape." He protects us, even from things we don't see, and even when we don't say thank you. No, he's not perfect, but he's real, and he's ours. And that's enough. Actually, it's everything. Praise God. Bago natin tawagin yung mga tatay, tawagin ko si Blue. Blue, halika, Blue. Yeah, Blue, halika, Blue. Yeah. Come, Blue. Blue, word on blue. Si Pablo. Yan. Saka siyempre yung kanyang anak, yung pangalawa siguro. Sino sa yung dalawa? Ay, siya, ikaw, anak, halika. Yan, dito. Pwede mo bigyan ng mais. Halika, anak. Yan, Blue. Yan. Oo, yan. Alika anak, ano ba yung feeling ng may daddy? Kasi ako ulila na, wala na akong daddy. Sige, pagkakataon mo na yan, anak. Yes, to express your appreciation sa dad mo. Mamaya si Brother Chris, saka yung panganay naman. Okay, Brother Yes, masaya po maging daddy si Daddy Blue. And kahit na minsan pagod si Daddy galing work, minsan sinusundo niya ako kasi galing ako Manila minsan. Tapos si Daddy po, sumasabay ako sa kanya pag uuwi. Kahit na pagod po si Daddy, sinusundo pa rin niya ako para lang makauwi sa bahay namin ng safe. Amen, amen. Ano po bang maging daddy? Kuya Blue. Masarap na mahirap. Amen. I can relate. Oo, kasi ano sila I have 5 daughters. So Mm-mm. medyo mabigat yung ano yung
balikat nga, malaki. Tama. Yeah. Talagang ano eh. So, pero masaya, fulfilling. Fulfilling siya. Amen. Salamat, binigla ko po sila pero napagsalita. Thank you. At least si Brother Chris nakapag-prepare yan. Di ba? Sa kayo kanyang anak. Alika mo, Brother Chris, sa kayo panganay mo. Alika. O mauna yung daddy muna, bago yung si kuya. Opo. Ano ba yung feeling ng maging dad? Especially ng first time ka maging dad sa kanya. Takot Siyempre, ka ba? copyright lang, sabi, ano talaga, Yeah. mahirap na masaya. The same time, siyempre, model tayo bilang magulang sa mga anak. So, kung ano yung pinapamuhay natin sa bahay. At the same time, yung mga natutunan natin dun sa ating mga magulang before, pwedeng i-upgrade natin. Siyempre, we are very lucky nga na meron tayong mga magulang. Nakita natin yung advantage and disadvantage. So from there po, natuto tayo bilang mga anak. At yun naman yung ipinasa natin sa mga magulang. Yun lang po. Wow. Marami pa po ito, pero yun na lang muna. Para siyang pastor, no? Salamat po. Anak, ikaw anak. Ano yung masasabi? Pag katabi mo si dad mo, anong feeling mo? Pag nandiyan siya, nagkakwentuhan kayo, ano yung feeling mo? Kapag nagkukwentuhan kami o nandyan siya, syempre lagi akong yung feeling ko yung safe. Yan. Parating ni Pastor Carmela, yan. Asa si Hindi ko Pastor man- Carmela? Next po si Pastor Carmela, saka si Tatang. O sige. Sige na. Hindi ko man laging nasasabi pero grateful ako na siya yung naging tatay ko and Hindi ka nahihiya sa kanya? hindi naman. Good. Salamat, nakapalakpak. Wow! Ibig sabihin, healthy relationship. Eya Marine kang tatang natin. Alam ba, Marine lang baka sabihin tatang na eh. Tatako lang, baka yan, mikakulo, nahihirapan sila. For the last time po, si Pastor Carmela, saka si Tatang Ben. Yan. Yeah. Ikaw ang nag-iisang babae sa buhay ni Tatang, di ba? Ng pamilya. Dalawa kayong babae? Ay, Madjo, okay. O, ano yung pakiramdam mo kay Tatang? Pakiramdam ko kay Tatang, tumatanda na si Tatang. Sa amin po, sabi nila, papa's girl daw ako. Kasi ako lang mag-isang babae. Totoo ba yun, Ma? Of course, masaya po ako kasi si Itatang maserbisyo ya po. Yes. Amen. At palagi siyang nagpapaalala sa amin. Hanggang ngayon po, at palagi, he's always checking on us. Kung aalis tayo, kahit ngayon po, miras na kayo, ka rin na kayo, okay ba dyan? So, yun pong palagi siyang in touch. He always keep in touch, Netang. At saka, noon ding nag-aaral ako, before siya pupunta ng trabaho, hatid niya ako sa school, sa Holy Angel. At yan, kwentuhan lang kami. And kahit sa mga anak natin, di ba? Kahit sa mga anak natin. No? So, very much, siya, hands-on po na tatay, si Tatang. At marami siyang alam gawin. Amen, amen. Opo, yan. Hanggang doon na lang. Bago si Tatang, noong pong nililigawan ko sa Pastor Carmela, hindi pa man ako sinasagot, inahatid niya ako. Sabi ko, ganda naman nito. Sabi ko, nakaka-bless, di ba? So, napakabait niyang binan ko na mapagbahal siya, mapagmalasakit, ipagtatanggol niya kami. No? Kaya, nasyak ako eh. Naliligaw pala ako, inatid na. Girlfriend mo na ba? Boyfriend mo Kasi na ba? gusto ka na niyang umuwi. Ganun ba? Okay. Bakit po ganun kayo sa amin na yung mga anak? Ano ba yung pakiramdam niyo sa amin? Munang-muna, paragal ko pasalamat ka, Lord. May kaya na akong makanyan. Hanggang naging meragula. Panay kong pag-pray, tang miras lagi itang masanting abili. Hanggang naging pastora, naging pastor, naging manuyang nga bishop. Anyan yung panalangin ko ka, Lord. Pakiramdaman ako. Wow, amen. Nagawa ko itong dapat gawan ko. Amen. Kaya ko paboran itong dapat gawan. Amen. Gagawa ko. Balo na Lord ita.
Wow. Okay. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Salamat po, Tang. Salamat sa iyong pagmamahal. Amen. Pero nung unang naliligaw ako, nakakatuwa yung kwento namin ni Tatang eh. May meron akong mic. Kanyang madisoros na akong Tagalog. Pag siyang kinakabahan siya, pag ginagabi na ako kasi hatid niya ako eh. Bisa sabi niya, lang naliligaw pa kay Pastora, sabi niya, Alben, sabi niya, dito ko na rin matulog, sabi niya. Kasi kakain ako sa kanila. Manonood kami ng basketball muna, paano na Pure Foods, di ba? Al Patrimonio, ginagabi ako, no? Minsan, atad na di ba yung nakakatats na meron kang magulang na ganyan, na nagmamahal, mapagmahal. To God be the glory. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Praise God. Kaya nga po ang ating pag-uusapan, hindi lang tayo mag-celebrate ang ating mga Father here on earth, no? But we will celebrate our Father in heaven. Amen? You see, we need to be intimate with our Father in heaven. Meron sa inyo dito, iba-iba yung ating experiences sa ating mga magulang. Kasi kamukha ng video kanina, hindi sila perfect, no? Tao pa rin sila. Ako, hindi ako perfect. May mga pagkukulang tayo, may mga kahinaan tayo. Pero isa lang na gusto kong makita natin ngayon, na kumisan parang hindi mo randam sapagkat hindi mo siya nakikita, meron tayong iisang amang nasa langit. Ang ama na pinakilala ni Jesus Christ para sa atin, para wag tayong mangulila. Marami nagsiself-pity, balungkot. They have what we call an orphan spirit. Orphan spirit feeling nila, walang nagmamahal, walang nagmamalasakit. Kasi walang silang nadatnan at nakitang Father image. Kaya nga po itong ating pag-uusapan, knowing and celebrating the Father heart of God. Isa po sa revelation ni Jesus Christ about God, that He is our Heavenly Father. God is our Heavenly Father. Noong bata akong Kristiyano, meron akong naririnig sa radyo na nabipreach. Pag sinasabi, palagi niya sinasabi, My Father in heaven, sabi niya, My Father, ang tatay ko sa langit. Parang naiinggit ako. At hindi lang naiinggit, kuminsan parang hindi ako sanay. Bakit siya lang ang my Father? Sabi ko, my Father, parang possessive siya, sa kanya lang. And then I came to realize, he is speaking about his relationship, his intimacy, na hindi naman sinasabing siya lang ang may tatay sa Ama sa Langit, kundi lahat tayo ay tatay natin siya. Pero iba yung kanyang approach. Ang aking tatay, may Abba Father. Kaya nga po, isa sa pinakamahalagang katotohanan na ipinahayag sa atin ng ating Panginoon Hesus na ang Diyos na nasa langit ay ating Ama. Amen? Now, this is a reality na kailangan nating makita at maramdaman. Kaya nga lang minsan tinuruan ni Jesus ang mga disciple how to pray. At minsan maging sa Matthew saka sa Luke, sabi ng mga disciple, Lord, teach us to pray. And then Jesus reveals to them that God is our Father. Kaya sabi sa Matthew chapter 6 verse 9, sabi ni Jesus, pray like this, our Father in heaven. Wow. It speaks about relationship. It speaks about intimacy. Hindi siya malayo. He's our Father. A caring Father. Kanina atin narinig yung mga tatay, di ba? Yung mga sinabi nila. Now, yung po reflection lang ng ating amang nasa langit. Kaya kapatid, huwag kayong matakot. Huwag kayong magalala. Bakit? Meron tayong amang nasa langit na nagmamahal sa atin. Kaya nga po, dapat meron tayong tamang pananaw. Ang pananaw sa Diyos bilang ating Ama ay dapat manggaling sa banal na kasulatan at hindi sa ating mga karanasan noong tayo mga bata pa. Kaya minsan nire-relate natin yung ating experience sa ating mga tatay kung sino ang Diyos. Kaya ang iba galit. Kahapon kausap ko yung isang brother natin, nasa Laguna po kami sa team building. Kiniwan niyo sa akin na kasi naglaro kami ng billiard. And then ako talaga gusto ko basketball, sabi ko sa kanya. Sabi niya sa akin, bala mo, pastor, bishop, ako pwedeng mag-basketball. Bakit? Kasi may turong kong bagya, arong dumaya ako, arong. Ganun ba? Sabi ko. Oo, noon, pero ngayon nawala na. Bakit? Kasi ganito ang kwento, sabi, yung tatay ko, laseng ko.
Minsan, binato niya ako ng tabo. Tumama dito. At hindi tumigil yung pagdurugo. And then, madalas nang nasa Saudi ako, malamig man o mainit, nikay, ang daming dugong lumalabas. Pag nakita ko ng mga kasama ko, oh, dadaya ka, dumudugong ilong mo. Ang lagi ko sinasabi, sabi niya, binato kasi ako ng tatay ko sa tabo. Pero nag-encounter siya. Nang siya may encounter doon sa Father Hag, yung prodigal son, sabi niya, pinatawad ko yung tatay ko. At mula noon, pag dumudugong ilong ko, hindi ko na sinasabi. Ngayon, sabi niya, ever since that day, sabi niya, nang niyakap ko yung aking leader at ang naalala ko yung tatay ko, pinatawad ko siya. Ever since that day, sabi niya, hindi na dumugo yung ilong ko. Yung pala, sabi niya, akala ko pinatawad ko yung tatay ko, nagmamanifest yung unforgiveness doon sa pagdurugo ng ilong. So kung minsan yung ating hindi magandang experience na nadadala natin sa pamilya, sa trabaho, sa anak, sa asawa. Kaya kung minsan nahihirapan tayong makipag-relate, makipag-usap, makisama, sapagkat meron tayong trauma in the past. And most especially, ang nakakapanakit sa atin, malapit sa atin. Mahal natin sa buhay. Kaya kung minsan hirap tayo. But thank God, may Jesus Christ na pwedeng magpalaya sa atin. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya itong si Jesus ang ating Panginoon, sabi sa John chapter 1, verse 18, walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. In other words, wala pang nakakita. That is emphatic. Wala pang nakakita kailanman. Ngayon, sinong nakakita? Ang Diyos na tanging anak, the God, the only begotten, na nasa kandungan ng Ama, na nagpakilala sa Kanya. In other words, even angels, hindi pa talaga nakita ng daresahan ng Diyos. Meron ako sinan sa iyo, John, yung sa 1 Timothy chapter 6, verse 16. Nakabagit doon about God na He dwells in an approachable light, who alone is immortal and who lives in an approachable light and no one has seen or can see. In other words, ang Diyos hindi pwedeng makita at wala pang nakakita sa Kanya. And only Jesus. Bakit? Galing siya sa bosom, sa kandungan ng Ama. Bakit? Si Jesus at ang Ama iisa. In other words, ang mga angels nakita lang yung power ni God, yung holiness niya. Nakita lang yung holiness niya, yung kanyang righteousness, yung kanyang glory, but never who God really is. But Jesus came from God. And He reveals to us the very heart of God, that God is a Father. Amen? Banal siya, makapangyarihan, hindi pwedeng malapitan. Pero ngayon, through Jesus, nakipag-isa tayo sa Diyos. At sabi sa Bible ngayon, sa John chapter 14, siya'y tumatahan sa atin. Ako, ang Ama, sabi ni Jesus, ay tatahan sa Kanya. In other words, the Father now dwells, lives in us. Now, hindi natin feel yan kasi hindi tayo oriented dyan. Hindi natin tayo nasanay dyan. But in reality, in Him we live and move and have our being. Kaya walang nag-explain at walang pwedeng magpakilala sa Diyos kundi si Jesus Christ lang. And now, kaya sabi ni Jesus kay Tomas, kasi sabi niya, ipagkita mo sa amin ng Ama, sapat na sa amin. Sabi sa John chapter 14, verse 5, and following, Tomas, sabi niya, matagal mo na akong kasama. Sabi niya, hindi mo ba ako kilala? Hindi mo ba alam, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Purihin ng Diyos. Palakpakan natin sa Amen. Hallelujah. So yun po yung gusto ni Jesus, not only to save us, not only to redeem us, hindi lang para tayong matubos, mapatawad, maligtas, kundi ipakilala sa atin ang ating Ama, ang ating Tatay. Walang iba ang Diyos sa buhay. So, we need to discover God as our Father. Ngayon, doon po sa Bible, isa sa magandang illustration about the prodigal son, Luke chapter 15, Jesus illustrate beautifully
the Father heart of God, who God is. Ang context po ng Luke chapter 15, marami ba kasalanan lumalapit kay Jesus? Ngayon, yung mga self-righteous na Pharisee, nagagalit. Sabi niya, bakit tinatanggap mo yung mga makasalanan yan? Marami yan, makasalanan yan, mga publicans, mga prostitute, mga drunkards, sinners. And then nagkwento si Jesus. Sa Luke chapter 15, tatlong kanyang kinuwento. Una yung the parable of the lost talent. Yung nawawalang coin. No? Nawala yung isa, 10 yun, hinanap. Nang makita, nagsaya. So, ang point ni Jesus Christ, coins lang yun. Diba? Pero bakit nagsaya dahil sa isang coins? And then kinuwento niya yung parable of the lost sheep. Yung, sino sa inyo sabi niya, ang may isa daang tupa na wala yung isa. Hindi ba iiwanan yung 99 para hanapin yung isa? At pag nakita mo yung isa, anong mangyayari? Tatawagin lahat ng kapitbahay at magsasaya. So, ano importante? Na walang tupa o na walang kaluluwa? And then, kinuwento niya yung prodigal son, the lost son, the lost coin, the lost sheep, and now the lost son. Yung anak umalis, hindi dahil nawala. Yung coin nawala dahil sa kababayaan. Yung tupa nawala, naligaw dahil sa kamangmangan. They are dumb sheep, di ba? But the lost son, nawala kasi ginusto niya. Feeling niya, sasaya siya pag wala na ang tatay niya. At wala siya sa poder ng tatay. Kaya, ang batang ito, meron siyang kapatid buhay pa yung tatay, humingi na ng mana. Di ba masama yun? Parang sinasabi mo, sana mamatay ka na. Ang tagal mo na bang mamatay? Sana makuha ko na yung mana ko. Di ba? Yun ang kuha niya. Pero nang mag-request siya, hindi pinagay ng tatay. Binagay sa kalang dalawa ang kalamabanahin. Hindi lang yung humihingi, pati yung kuya binigyan. And then yung kwento ng batang ito, nagpakalayo-layo siya. At nilustay niya lahat ng kanyang namana sa walang kwentang pamumuhay. Hanggang sa lugar na yon ay magkaroon ng kahirapan. Nagutom siya, wala nang makain, naubos na ang kanyang kayabanan, na masuko na lang siya bilang tagapag-alaga ng baboy. Sa mga Hudyo, bawal ang baboy. In other words, mag-survive lang siya. Gagawin niya lahat. Kaya lang walang sweldo, walang makain. No? Doon niya naalala sa bahay ng aking ama. Kaya sabi niya sa verse 19, nang siya manibalik sa kanyang sariling katinuan, nais siya magbalik loob. At ang kanyang nire-recite, paano babalik? Magpakumbaba, magsisi. Kasi ang alam niya, ang tatay niya mabait. Kaya sabi niya, hindi na dapat na tawagin anak ninyo. Gawin na lang akong isa sa mga utusan ninyo. Kaya bumalik siya sa kanyang ama. Pasilin niyo, malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama. At naawa ito sa kanya. Now, dito pinapakita ni Jesus kung paano yung amang nasa langit nahabag, naawa sa mga makasalanan. Ano ba yung konteksto nito sa tinatawag na Eastern culture? Pag ang isang bata, pasaway, suwail, walang respeto sa magulang, even in the book of Deuteronomy, nandiyan yan, ilalabas ng lungsod, babatuin hanggang mamatay. Ganun po ang ginagawa noon sa mga pasaway, mga salbahing bata, para wag tularan. No? Dinidisiplina, tatanggalan ng tsinelas, ang batang nawalan ng tsinelas, gano'n. And then, sasaktan, ang iba papatahin. Nakakatakot noon. Ngayon na lang nagbago. Ngayon, bawal lang. Bisa nga may nagbiro sa Amerika, tumawag sa 911, biniro niya, sinabi yung tatay niya, pinapalo. Hinuli yung tatay. Hinuli. And then yung bata alis sa kanyang custody. Natakot yung bata. Sorry po, nagbibiro. Hindi po totoo, nagbibiro lang ako. So, hindi mo pwede basta paluin ng bata. Wala kang karapatang mamalo sa Amerika. At ngayon, parang ganun na rin sa atin, di ba? Kaya mahirap maging nanay, mahirap maging tatay. Kung minsan, mahirap din maging anak. No? Anyway, so ito, no? Nang iwan niya yung lugar nila, at kunin ng mana habang buhay pa ang tatay, parang tinakwil na rin ng Diyos at ang alang lugar. In other words, ang batang ito, na prodigal son, tinanggalan niya ng karapatan ng kanyang sarili na pwede bang makabalik sa kanyang dating kalagayan. Pero bakit siya nagbalik? Wala na mapuntahan. At ang nagtulak sa kanya, yung pagmamahal ng tatay. Pagmamahal ng magulang. Kaya
Pag-iusap ko, mga kapatid, kuminsan ang mga bata hindi alam. Akala alam ang ginagawa. Di ba? Pagpasensyahan natin sila. Ang gawin natin, tamnan sila ng mabuti. Na magandang alaala. Na kung sakaling mapalayo man sila, may iisip si nanay, si tatay, sa bahay namin, ganyan. Amen? Pero kung minsan mahirap, parang gusto nating mapikon, di mo ba? Pero agad maaari, umiral sa atin yung puso ng pagiging tatay. Can I have an amen? Kaya ito sabi ng ating binasa, malayo pa. Ibig sabihin, hinihintay siya. The Father never gives up on His Son. Hinihintay. Bakit alam niya? Bakit nakilala? Kaya sabi niya, malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama at naawa ito sa kanya. Napakabait ng Diyos, amen? Lahat tayo makasalanan. Pero pag nakikita tayo ni God, awa, ang anak ko, kasi nabuntok. Ang anak ko, sana magbago na, di ba? Pero hindi siya discouraged, mahal ka pa rin niya. Mahal pa rin niya ako. Hindi mo ba siya sasambahin, amen? Ilang beses pasaway tayo, matigas ang ulo natin, balik-balik sa kasalanan, pero nandyan siya. Nagpapatawad. Kamukha ng tatay nito, naghihintay sa iyong pagbabalik. Kaya ang sabi riyan, patakbo siya ditong sinalubong, niyakap at hinalikan. Sa mga matatanda, hindi nararapat yun. It's a dishonor, a disgrace for them to run. No? In that culture. Pero yung tatay nito, lahat ng bawal sa kultura nila, ginawa niya. Lahat ng nakakahiya, ginawa niya. Lahat na parang mali sa paningin ng tao, ginawa niya. Bakit? Mayakap lang ang anak. No? May balik lang yung anak. At maparamdam lang sa anak, anak pa rin kita. Ganon tayo sa Diyos. Alam ko, meron kayong ganyang kilala, nag-drugs. Tanungan mo yung nanay, andyan ko yung anak ko, nagkaganyan, anak ko pa rin yan. Kaluguran kaya yan, mahal ko yan. Nanay lang yan, tatay lang, tao lang. Hindi ko mo nagkasala ito, hindi na siya anak. Hindi ko mo nagkasala ka, hindi ka na anak ng Diyos. Hindi nawawala yun. Sabi na nga ng song kanina, God, you've been so good to me. Your hand will never let me go. Amen? Hindi ka bibitawan ng kanyang kamay. Kaya sabi ng verse 21, sinabi ng anak sa kanyang ama, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na karapat dapat na tawaging anak ninyo. Repentant talaga, hindi siya entitled. Willing siyang maging servant, maging alipin. Yan po yung repentance. Yung mga totoo nagsisisi, hindi sila nagdedemand. Ba sila humble? Opo, sige po. Pero gusto ni God, tanggalin yung orphan spirit. Yung slave spirit. Ano, sabi niya, nirestore siya. Pero marami sa atin, anak na tayo ng Diyos, pero you feel, kumisan, walang nagmamahal sa akin. Wala akong leader, wala akong tatay. Kapatid, meron kang tatay. Namatay mo yung tatay natin ngayon, meron kang tatay sa laki na pinakilala ni Jesus na pwede mong tawagan anytime. Kahit wala kang load, mag-pray ka lang. Walang dead spot sa Kanya. Palaging may signal. Daig pa ang 3G. Amen? Lagi siyang nandyan. He will never leave you and He will never forsake you. Kung minsan pag sa tao ka umiyak, ichichismis ka. O kaya susumbatan ka. Kahit mahal mo pa sa buhay. O yan, mas kasi buntok. Haping bagay mo. Bagay nga sa'yo. Matigas ang ulo mo. Diba? But God never. Wala tayong narinig. Nang pagbalik yung anak, ang diyang dirit. No, niyakap ka agad. And then, madali, sabi niya, dalhin niyo rito ang pinakamagandang damit at bihisa. Bakit nagmamadali? Kasi the moment the village people saw this child, no, this prodigal son, he will be put to death. Kaya kailangan yung covering ni Yakap. Para kung sasaktan man siya, ang tatay munang tatamaan. Ganyan tayo kamahal. At pinakita yan ni Jesus sa cross. Dapat sa atin, tatama yung sumpa, yung parusa. Inako lahat ni Jesus. Kinuha niya lahat
para wag na tayo maparusahan pa. Kaya sabi riyan, binihisan siya. Lagyan nyo ng sinsing, pagiging anak. Ang daliri niya, suotan nyo ng sandalyas. Pagkakaroon ng karapatan. Ang mga paa niya, sabi niya. And then, sabi na verse 23, kumuha kayo ng batang baka, yung pinamangguya. Katayin ninyo, magdiwang tayo dahil ang anak ko na akala ko patay na, ay bumalik na buhay. Nawala siya, pero muling nakita. Kaya nagsimula silang magdiwang. Pero sinabi si J.A. Packer, sabi niya, if you want to judge how well a person understands Christianity, find out how much he makes of the thought of being God's child and having God as his Father. So dito mo raw malalaman, paano mo raw i-judge, aalamin ang isang tao kung tama ang kanyang pagkaunawa sa pagiging Kristiyano. No? Tingnan mo raw, tingnan daw natin ang kanyang kaisipan, ang kanyang iniisip sa pagiging anak siya ng Diyos. Ako anak ng Diyos, di ba? Sa pagiging ang Diyos, ang kanyang aba, ang kanyang daddy. Ibig sabihin, pag hindi ganon yung ating approach, hindi ganyan yung ating kaisipan, na si God ang aking tatay. Amen? Anak ako ng Diyos. In other words, meron tayong kakulangan, kaalaman patungkol sa pagiging totoong Kristiyano. Kaya sabi pa niya, if this is not the thought that prompts and controls his worship, pag hindi raw yung kaisipan na yun ang nagtutulak, nag-uudyok sa kanya, sa kanyang pagsamba sa Diyos, na mayroon siyang tatay sa langit. Sabi niya, sa kanyang mga panalangin, pag hindi yun ang nagtutulak, nag-uudyok, his whole outlook on life, it means that he does not understand Christianity very well at all. So hindi niya talaga naiintindihan. Kasi yan ang unang revelation na gustong makita sa atin ni Jesus Christ, that God is our Daddy God. Amen. Ating ambigkasin ang Diyos, ang aking tatay. Dahil mayaman siya, mayaman na rin ako. Amen? Ako'y tagapagbana. Ako'y tinubos. Nahihiya ba kayo sa tatay nyo? Bilang mga anak, check nyo kung kayo merong orphan spirit. Halimbawa, sa bahay nyo. Pag ikaw ay gustong manood ng TV, magpapaalam ka muna sa daddy mo. Pag gusto mong kumuha ng juice sa rep, sasabihin mo muna, Dad, pwede ko bang buksan ng rep? Kuha ko ng juice. Diba? Pag ganon, hindi ka ata anak. Pag anak ka, nakamagpaalam. Diba? Gutom ka. Ha? Bubuksan mo yung rep. Diba? Papasok ka sa bahay. Bakit? Anak ka eh. Ganun din po sa ating Ama. Mag-pray ka, humingi ka. Dad, Father God, pwede po mabigyan niyo ko. Sige na, maawa kayo. Nagmamakaawa muna ba kayo sa nanay niyo, sa tatay niyo? Dad, sige na po, gusto kong mag-aral. Bigyan niyo akong pamasahe. Bigyan po akong pagmatrikula para makapag-aral. Meron bang ganon? No. Automatic, alam ng tatay na kailangan niyang ibigay. Kaya sabi ni Jesus, ganito kayo mag-pray, Ama naming nasa langit. The Father, heart of God. Kaya anong problema niyo ngayon? Minsan nga, yung anak ko, pinipilit ko pa eh. Sabi ko kay CJ, anong gusto mo? Okay lang ako, wala. Sige na naman, bilang sabi ko. Di, wala talaga, sabi ko niya. Ganun ba? Ganun po kasimple yung anak ko, no? si JC naman, pasalubong niyan. Pero pag may ngani, okay na. Si Joy naman, bilhin mo akong ganito. Si Joy, okay, no problem. Kahit may asawa na yan, nagpapalibre pa. Okay lang yun, tuwan-tuwa kami noon. Amen? Misa nga po, nagkasakit siya. Dinala po namin. Meron kong binigay sa kanyang konting, ay, sabi niya, dami naman, bawasan natin. Hindi, okay lang, sabi niya. Bakit? Anak eh. Amen po ba? Anak. So ako na hindi perfect na tatay, pogi lang. Pastor, obey God's instruction. Pogi. Ganun ako. Yung pa kaya si Brother Carlo, daddy nyo, di ba?
mami, daddy nyo, di ba? Tulungan nyo, no? Wala na si mama, no? Nakita ko sa picture yung darling mo, kasi si Brother Carlo tama, no? Siya po ay widowed na po, no? And then nasumpungan niya ang church na ito, nakasumpong ng lakas. Salamat po sa mga prayer natin sa ating kapatid. Amen. Ang church po kasi natin ay refuge, city of refuge. Okay. Nangangailangan ng lakas. Nandiyan po tayo. Ituloy ko lang po, baka hindi tayo matapos. And by the way, meron po namin suggestion kasi nagkakahirapan ng fellowship natin, kamukha pag 8:30, di ba? Then parating na kayo, palabas pa lang. So may panukala po, nagpe-pray ako, paano natin ma-maximize. So baka po sa darating na mga ilang linggo, magkakaroon ng changes. Gagawin natin isang service ang umaga at sa hapon naman meron din po, 2 o'clock. At yung umaga naman po ay 9:30 ata. Gusto sana 10 o'clock pero 9:30 na lang, sige. Pagsamahin na lang po. And then yung iba sa hapon po. Para yung fellowship natin mahaba-haba. Kumisan napasin nyo, nagkakwentuhan pa tayo. Kumisan hindi kayo makapag-park. And then palakapakan natin po yung ating mga worker. Napasin nyo ba ngayon meron kayong parking? Nag-sacrifice po sila. Si Say po nag-park sa Clark. No? Ang iba po talagang sa labas. Si Frank, hindi alam kung saan ipapark ang sasakyan nila para lang po malibre kayo. Huwag kayong problema. Palakapakan natin mga worker. Amen. Si Kuya Ramilo po, lumipad na lang. Nang hiram ng oil, lumipad. Asa si Kuya Ramilo, Kuya Jamie, kayo pong lahat ng mga worker natin. No? Salamat po sa inyo. So yun po yung plano natin ngayon. Magkakaroon tayo isang morning, isang hapon para po mas libre. Okay mo pa sa inyo yun? Ay, salamat po. Para mahaba ang fellowship natin. Yung pagsama-sama natin. Now, ano ba yung katangian ng puso ng Ama? Una, ito'y mapagmahal, mahabakin. In other words, gracious. God is so gracious. Ano ba yung gracious? Karakter yan nakikita sa salita, sa pagkikitugo. Hindi siya judgmental. He always see the bigger picture of everything. Nakikita niyo yung malaking larawan ng nangyayari. Kaya gracious siya. Ngayon, kung saan nagkamali ka man, gracious pa rin siya. Bakit? Nakikita niya pagmamahal, biyaya. Sabi nga po rin sa aking notes, kung atin titignan, He never allow Himself to be offended by our immature behavior as His child. Para yung tatay na ito, di ba? Buhay pa, kinukuha yung bana. And then, nagpakalayo-layo. He was never offended. Minsan tayong mga tatay, pag immature pa kayo, ako ata nagkasalata kay Precious, ewan ko kung natandaan pa ito ni Pre, sabi mo minsan, nagalo kay Pre, no, pero matigas ng konti ang ulo niya, nasabi ba yun, anak ko, hindi. Nasabi ko, no? Sabi ko, Diyos ko, patabaran niyo po ako. Patawarin niyo po. Imagine, yun ang panganay ko. First time ko maging tatay, siyempre, di ba? Nahirapan ako kasi yung anak ko ito close sa akin So sabi ko, minsan, meron nung nasabi sa kanya, Pre, ako, hindi ko lang mga anong senaryo, anak, no? Kasabi ako. Sabi po ako huling, mamilit siyang makitudtod. Alam ko, yung makikitulong siya sa pinsan niya, masamutok ako. Bahala ka, sige, ako ganyan. Maya-maya ng konti, kumakatok. Papa. Sabi ng mama, ito anak mo, pa-brain maya ako. Ba? Ang babaw ko, no? Nakakaya, no? Nagsisi na po ako, patawarin ako. Iba na po ako ngayon. Hindi na nagpapa-offend. So, hindi maganda yung sabi mo sa anak mo, nakakasabi, o yan, sabi mo, ayapag yan din na, mabuti pang hindi ka na pinanganak. Ganyan ka lang pala. Ikaw lang palang magpapataas ng presyon ko. Ha? Baka ikaw pa yung papatay sa akin. Kasi nagpapa-offend ka. Itong ginawa ng tatay, masakit yung ginawa ng anak sa tatay. But yet, no, he never allowed himself to be offended by the behavior, immature behavior of his son. Kahit masakit ang ginawa niya sa kanya. Grace prevailed. Yung biyaya ang nananaig. Biyaya.
pagmamahal, pagpapatawad. Still, the prodigal son decided to live. Hindi pinagilan. Pinabayaan lang. No? Alam niya isang araw, babalik ang kanyang anak. Kaya mga kapatid, kuminsan bilang mga magulang, ang hirap pero kailangan to. May mga bagay, huwag niyong gawing issue. Kamukha niya, hindi niya ginawang issue. Pero naghihintay siya. Kung lahat ay pinapansin natin, no? Pinapatulan natin, hindi bubuti. Kaya ako nagpapasalamat, hindi ko alam lahat. Kasi kung alam mo lahat, mahihirapan ka. Hindi ka Diyos Hindi mo makikerry, hindi mo madadala. Kaya unti-unti lang ang pinapaalam sa akin. Actually, kung bisa nagpiprints ako, may lalapit, Bishop, bakit ata parang alam ang buhay ko? No, hindi ko alam. It's God revealing His heart to you. So, salamat, hindi ko alam. Kasi kung alam ko, baka mahirapan ako mag-preach. Di ba? Mahirapan ako na mag-aral. So, napakahalaga, may mga bagay, huwag nating palakiin. Hayaan lang natin ang biyaya ni God. Hayaan natin ang pagmamahal ang magtakip ng maraming pagkukulang. Love covers multitude of sin. Amen. Kaya hindi ko muna saktan ka, magtatampo ka. Hindi ko muna saktan ka, aalis ka, maglalayas ka. Kung minsan may mga ganyan, nagkakamali mga bata. Pag medyo nahihirapan sa bahay, maksawa na ako, umuwa na. Lalayas na ako dito, mag-aasawa na lang. Akala niya nakaligtas. May binang ka pa rin lilipatan, diba? May asawa kang aalagaan, ipaglalaba. Mas mahirap yun. Diba? So, huwag niyong gawing dahilan na aalis ka dahil hindi mo lang gusto. Ito ang nangyari sa batang ito. Umalis sa poder ng tatay para feeling niya lumaya. Anong nangyari? Lalo siyang naghirap. Wala nang gaganda pa sa pagmamahal ng magulang. Amen. Lalo na Kristiyano. Kung yung hindi Christian mapagmahal, yung pakayang Diyos natin. Amen. Yung pakayang mga mahal natin sa buhay na maka-Diyos. Now, pangalawa, generous. No? The Father heart of God is generous, showing love, mercy, and understanding to His children. No impartiality, no favoritism. Kabuka nang humingi ng mana, pati yung kuya binigyan. Kaya nang magbalik yung tatay, nagalit yung kuya. Bakit yung anak mo, tinanggap mo ang sama-sama niyan? Dinustay sa walang kwentang pamumuhay ang kayamanan. Sabi niya, anak, sabi niya, yung kapatid mo namatay muling nabuhay, nawala na sumpungan. Ako, sabi niya, na isang baka, hindi mo ko pinagluto, isang kambing, sabi niya, hindi mo ko pinagluto. Anak, sa'yo yan lahat. In other words, ang ating Ama, mahal tayong lahat. Lahat tayo kanyang favorite. Kaya napakaganda kung minsan tayo po, maging generous tayo sa forgiving, sa love, sa pagmamahal. Amen? Kung minsan kahit parang, minsan kasi ang problema hindi tayo showy. No? Kaya pinatiyo ko din, kasi may mga tatay kung minsan hindi showy. Ako nag-struggle din ako dyan Sila Pastor Carmela, showy yan No? Sanay sa kiss, sa beso-beso, kumakaisama-sama yan. No? Ako hindi ako showy. Kasi lumaki ako sa pamilyang marami kami, 10. No? Busy si tatay ko, busy si nanay ko. Imagine, di ba? Kaya hindi sila showy. No? Hindi ko ata narinig sinabi ng tatay kong I love you. Mabuti pa si Pastor Carabel, lagi sinasabi. Kaya minsan nagbiro ko sa mga bata, umibisi yung isa kong anak. No? Sabi ko, inanap yung aso namin. Nagbiro lang ako, nagbiro. Mabuti pa si Donabel, sabi ko, pag uwi nyo, inahanap yung kinikis, aso lang yan. Ako, sabi ko, dito ko, bakit yung kinikis? Ay, biro lang sabi. Kinis ako. Minsan, di ba, marami sa atin, hanapin mo yung aso, yung dog mo, meron ka pa dalang treat. Pero kay mami, at daddy, wala kang treat. Di ba? So, minsan, guilty tayo dyan. Asan yung aso? Asan yung aso? Si daddy nandun, si mami nandun, hinahanap yung aso. Ewan ko ba naman kasi, ang cute na mga aso, di ba? Anyway, alam mo, kahit kumisan parang corny ka, magparamdam ka ng I love you, na-miss kita, labas tayo, kain tayo. Amen? So, pantay-pantay ang ating pagtingin. Generous tayo. And then grateful. No? Grateful. Itong tatay po ito, no? Nag-celebrate. Ito ang naalala
ng bunso. Mabuti pa sa bahay na aking ama, maraming pagkain. In other words, sa tahanan nila, palaging masaya. Kasi yung tata niya, laging naghahanap ng dahilan para mag-celebrate. Kaya sa tahanan natin, gumawa tayo ng family tradition. Amen? Oh, linggo ngayon, ha? Labas tayo. Talaga, oo. Sa labas tayo kakain, sa labas ng bahay. Di ba? Oh, mag-barbecue tayo. Dapat meron tayong ganoon, kahit simple lang. Huwag niyong hintayin, mag-celebrate kayo pag birthday, pag may namatayan, pag ganyan. No, every day a celebration. Kamukha nang namatay sa India Airway, di ba? India Air. Just like that, walang lahat, patay na. Yung buhay, napaka-iksi. And then, bilisan ko po oras na, hopeful. Yung, magbabago din ang anak ko ito. Lalapit din sa akin ito. Kaya naghihintay ang pagmamahal, nagtsatsaga. Huh? Bakit nakita ng tatay? Malayo pa nakita na-recognize. Inihintay eh. Hindi siya nawalan ng pag-asa. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Magbabago din yan. Babalik ka rin upang tayo'y magkapiling. Amen? Babalik din yan. Sabi nga ng 1 Corinthians chapter 13 verse 4, love is patient. May mga panahon magtsatsaga ka, maghihintay ka. Hindi 1 week, hindi 2 weeks, hindi 1 month. But you patiently wait. Kamukha ng tatay, isang araw magbubunga yan. Love never gives up, never loses faith, always hopeful, and endures through every circumstance. Ganyan po yung pagiging hopeful, ganyan ang mapagmahal. And then builder yan ng spiritual tradition. Ang naalala ng bata sa bahay ng aking ama. Pag nag-abroad kayo, ang inyong mga anak, anong maaalala sa atin sa bahay? Anong maiisip sa atin? Pagmamahal, pagpapala, pagpapahalaga, pagdiriwang. Mag-develop kayo ng mga song. Yung mga song na gustong inaawit nyo sa bahay. Awit kayo. Amen? Yung family altar. Yung traditional. Kami may tradisyon kami. Pag umaalas kami ni Pastora Carmela, yung tradisyon namin, pag-uwi namin, palaging may kilayin. Yung biyanan ko po, nagluluto ng kilayin. Kahapon, pag-uwi ko, alam ko may kilayin. Sabi ko kay Nicole, saka kay Pastora Carmela, kanta ng balemo, mga nako. Bakit? Siguradong imagine, bigluto ya kanyan. So tumawag siya, anong ulam? Kilayin. Masarap po yung kilayin ng biyanan ko. Okay, now, magtatapos na po ako. Why God revealed Himself to us as a Father? Number 1, He desires for a relationship. Gusto niya, meron tayong relasyon. Mataas siya, dakila siya, pero nais niya, malapit siya sa atin. Pangalawa, He wants us to know Him intimately and to experience His presence in our lives. Nais niya, makilala natin siya ng malalim. At sa araw-araw ng ating mga buhay, maranasan natin ang kanyang presensya. Pangatlo, He desires to guide, protect, and provide for us, His children. Nais niyang tugunin ang ating pangangailangan. Kagalakan ng tatay, ng nanay, na i-bless ang mga anak. Amen? Mag-provide, ingatan, alagaan. Ang mga ganon ang ating amang nasa langit. He wants us to understand His heart. No? Kaya nga, understanding God's heart leads us to want to live in His ways and share Him with others. So nais niya sa buhay natin, makita siya. Anong ibig sabihin na maging anak ng Diyos? Kaya magtatapos na po ako. Nawa, huwag tayong magkaroon, tinatawag na yung paging parang feeling mo ulila ka. Ang tawag dyan sa theology, orphan spirit. Feeling mo walang nagmamahal, nag-iisa ka. Kapatid, nang ikaw ay na kay Kristo, hindi mo na kailangang maghanap pa ng pastor mo, ng leader mo. Sa totoo lang, ako, mayroon din akong pastor. Si Jesus ang aking pastor. I don't feel lonely
alone because I have Jesus beside Pastora Carmela. Isang araw mawawala ako, isang araw mawawala si Pastora. Kamukha ni Brother Carlo na wala ang miss niya. Ibig sabihin ulila tayo, no, we have Father in heaven. Brother Carlo, God is with you. Mga anak, di ba? Si mama nyo, no? Kamukha mo yung mama mo. Pero nandyan si Papa mo, especially our Abba Father. Amen? Our Daddy God. So, isang araw, lahat mabawala. Pero si God, He will never leave us nor forsake us. Kaya sana kung mawala man, ako man ang mawala, di ba? O sino man mawala sa atin. Yes, malungkot tayo, masakit, no? Normal yun, masakit. Pero yung kakalimutan, ang totoong nagmamahal sa atin, ang ating Ama, hindi nabawala. Nandiyan siya palagi sa inyo. Kaya sabi ni Pablo sa Galatia 4:6, at dahil mga anak na tayo ngayon ng Diyos, at dahil mga anak na tayo ngayon ng Diyos, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating puso. Kaya makakatawag na tayo sa Kanya ng Ama, Aba, Ama, Daddy. Ngayon, hindi na tayo mga alipin, kundi mga anak. At kung mga anak tayo ng Diyos, takapagmana rin tayo ng mga pangako niya. Amen. Tayo po yung manalangin. Mamaya pagpipili natin ng mga tatay at meron kami simple gift sa inyo. Manalangin po tayo. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, ramdam ko po meron dito yung kalang pangungulila. There is something deep inside them. Something is missing. Something. And someone is absent. It's not a human person, but the Spirit of Jesus, the Spirit of sonship, ang pagiging anak. I pray maramdaman ng bawat isa na sila'y bahagi. They belong in your family. Sila'y mga anak, hindi mga alipin, hindi tagalabas, kundi bawat isa sa amin, tinuring mong mga anak. At sinugo mo ang Espiritu ng iyong anak, ang Espiritu ni Jesus. Kaya ngayon, naging anak mo kami. At nakakatawag na kami sa iyo ng Ama ko, Abba, Father, Daddy, Daddy. Hallelujah. Dalahin ko po maramdaman ng bawat isa ang pagiging anak. Maramdaman ang pag-ibig ni Jesus. Lumayas yung lungkot, yung pangungulila, matanggal at mapalitan ng kapayapaan, ng kagalakan at pagmamahal ng isang ama na nanggagaling kay Jesus sa kanyang Espiritu. Ipatong niyo po yung kamay sa bawat isa. Let the joy and the peace of God reign in our hearts. In Jesus' name. Tayo po'y sumunod sa prayer nito. Sabihin natin, Amang Diyos, salamat po dahil kay Jesus, ako ngayon ay iyon ang anak. Kaya ngayon, ako'y pwede ang tumawag sa iyo ng Ama ko, Daddy, Daddy, Father, Father, Abba, Father. Hallelujah. We thank you. We praise you. In Jesus' name we pray. Tayo magsabi na, Amen and Amen. Palakpan natin si Lord.